What's up mga ka-Ice Master, magandang araw at may Happy New Year sa inyong lahat. So pag-uusapan natin ngayon mga idol, no, yung sinisigaw ng mga haters ni Cuadro Alas na sinasabi na wala na daw hindi na daw binabalita si Casimero sa mga mainstream media. Pero mga idol, after niyang manalo mga idol, marami na namang sinusulat na naman siya sa mga pahayagan na malalaking pahayagan sa Pilipinas. At ngayon mga idol, nakita ko sa YouTube no, na binalita siya ng bilyonaryo. At ito nga sa interview ni Ed Tolentino, no, isang batikang analyst mga idol na matagal na talagang nag-analisa sa boxing, no. So in-interview sa isa sa mga anchor ng Bilyonaryo News. So ibig sabihin niyan mga idol na pag-usapan na naman si Cuadro Alas. At sa mga nagsasabi na hindi binabalita si Cuadro Alas sa mainstream media, paano ba to? So yun na nga mga idol, no. So napag-usapan nila dyan yung about kay Inoue, kung meron pa bang chance, kung pwede pa ba silang magkaharap. So yun din naman yung sagot ni Attorney Ed Tolentino na may chance pa naman kapag si Casimero makapwesto na sa featherweight division, which is yan din yung mga sinasabi natin mga idol, no, na kung gusto talaga ni Cuadro Alas makalaban si Naoya Inoue, kalimutan niya muna sa ngayon at mag-focus muna siya sa division niya. Kung di ba ang division niya ngayon 126, focus muna siya doon, tumalo muna siya ng mga malalaking pangalan doon, kahit hindi naman sabing malaki, yung malaking pangalan sa featherweight. So isa na dyan si Luis Nery, kasi nandyan naman si Luis Nery sa featherweight ngayon. So tingin ko dyan, kapag manalo si Casimero dyan kay Luis Nery, pwede talaga siya nabigyan ng world title fight kaagad. Pwede dyan pwedeng Angelo Leo, Nick Ball. Sa dalawa na yan, tingin ko kayang-kaya ni talo ni Cuadro Alas yan kapag sakto siya sa training. Lalo na si Nick Ball mga idol, no, kasi maliit lang din, hindi naman kalakihan, at yung fighting style niya pabor na pabor kay Cuadro Alas. Kay Angelo Leo naman, medyo skillful siya, pero tingin ko hindi naman siya elite fighter din na kagaya nila ni Naoya Inoue, di ba? So tingin ko kayang-kaya niya mga idol, no. So sana ganun ang tumbok ng Team Casimero ngayon at ang Kamida Promotion mga idol. Talagang bibigyan si Cuadro Alas ng isang world rated na kalaban or world class na kalaban sa featherweight para naman mapansin siya doon at pwede na siyang maranking anytime mga idol, no. Kaya ito mga idol, no, gaya ng sinabi ko sa mga nagsasabi na hindi na binabalita si Cuadro Alas. So after niyang manalo kay Kamida, kay yung sa Japan, mahirap yung pangalan nun, ito naman mga idol, binalita na siya. So ibig sabihin bumalik na kuminang na ulit yung pangalan ni Cuadro Alas sa mga media, na pag-uusapan na ulit siya dahil maganda yung panalo niya nung last. So sana tuloy-tuloy na yan. At sa Team Casimero naman, dapat na mag-training sila ng maayos. Talagang siguraduhin nila na maganda yung kondisyon nila bawat laban, kasi hindi na siya pwedeng matalo, kasi kung matalo pa siya, lulubog na naman yung karir niya. Kumbaga, sana tuloy-tuloy na yung pag-angat, kahit dahan-dahan, importante, makikilala siya o makakatapat siya ng magandang laban doon sa featherweight division, para naman yung Inoue Casimero, may chance pa naman yan talaga kung makapwesto si Cuadro Alas sa featherweight division, habang si Inoue nasa 122 pa, unahan niya na. Kapag makapwesto na siya, yun, mapipilitan na si Inoue labanan si Casimero, lalo kung si Cuadro Alas ay makakuha ng belt doon. Yan ay maliit na chance lang mga idol, pero kapag mangyari yan, hindi naman imposible, dahil depende na yan sa promoter kung ano ba talaga yung balak niya kay Casimero. Kung paglalabanin niya yung Luis Nery, syempre si Luis Nery hindi naman din basta-basta magpapatalo yun. So dapat training talaga ang kailangan ni Cuadro Alas. So yun lang mga idol. Basta sinasabi ko lang na si Casimero back on track na naman mga idol. Binabalita na naman siya ng mga mainstream media na nagsasabi na hindi. Kagaya ng Silver Boys, paano ba yan?